You shall have no other idols before me. Di ba napakaliwanag? You shall have no other idols before me. Hindi kasama si Yahweh siya, mga kapatid. Huwag po kayong masaktan. Iyada. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy blessed Sabbath po sa ating lahat. Kami po ay natutuwa at nakadalaw dito sa inyo. First time po rin namin, kami ni Kahan Noel. Akala ko lagi na siyang pumupunta dito kasi nandyan lang siya. Ako nasa malayo, kaya talagang ngayon ko lang talaga na kumbaga na-assign dito, mga kapatid. Kumusta po kayo, mga minamahal na kapatid? Survive pa ba or nakakatayo pa ba? Dapat po tayong magalak at matuwa dahil, mga kapatid, tayo po'y bumalik na kung ano ang ginawa o sinasamba ng ating mga ninuno noon. Noong panahon na nilabas ni Moses ang ating mga ninuno sa Egypt, mga kapatid, tinuruan po sila na sambahin ang isang alahayam lamang. At ngayon, tayo po'y bumalik na sa ganoong sistema. Hindi po tinuro noong unang panahon na sambahin ang Misaya, si Yahweh siya. Kaya, mga kapatid, kung nakikita man ninyo sa social media, maraming umalis, di po sila tinagpas. Sila po ang tumagpas sa kanilang sarili. Bakit? Dala nila ang katuruan ng sanlibutan. Pangalan lang ang pinag-iba eh. Kung ang sanlibutan ay sumamba kay GC, ganun rin naman yung mga kapatid nating umalis. Pangalan lang, di ba? Tingnan mo, sa mga likod ng sasakyan, mayroong nakalagay na Jesus Save. Di ba? Meron? Kadalasan, may mga ex-chan. Pero nung pumasok sa covenant, pangalan lang ang pinalitan, Yahweh Shai Save. Hindi po, mga kapatid, si Yahweh Shai ang nagbigay ng kaligtasan. Dala niya ang kaligtasan, pero ang nagbibigay ng kaligtasan, walang iba, ang Ama, mga kapatid. Kaya, ngayon, makikita natin, kunti na lang tayo. Kung tingnan natin ang social media, daming umalis, yung mga dating masigasig nung nakaraang mga taon, nakaraang month, umalis na. Yung mga warriors doon sa ating social media, wala na, umalis na. Bakit? Di po nila matanggap. Iba po, mga kapatid, ang nandyan sa kanilang diwa't isipan, sa kanilang isipan at puso, mga kapatid. Andon pa rin ang katuruan ng sanlibutan. Kaya, tayong mga naiwan, dapat tayong magalak. Bakit? Yung mga ganyan, idolatrous po yun. At sila po ay magiging hadlang sa gabal, hindrance, kung bakit hindi pa babalik ang ating Abayahawa, mga kapatid. Ang ating alayam. Bakit? Hindi po sila pwedeng maisama o hindi po sila po ang nagiging hadlang upang ang ating alayam ay hindi pa babalik dahil hindi po siya pwedeng makita ng mga unrighteous, ng mga unholy. Kaya nga sabi ng Aba, be holy because I am holy. Gusto ko pong balikan, mga kapatid, at basahin sa inyong harapan ang
the first commandment. At gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang the greatest commandment. Lagi po nating binasa ito, mga minamahal na kapatid, at parang hindi po natin dinigest ng tama, at saka parang binasa lang at parang hindi po natin meditate ng tama, mga kapatid. Kasi every new moon, binasa po natin to. Sabi po dito sa Exodus chapter 20, simulan natin sa verse 1. And Alahayam spoke all these words. Sinong nagsabi? Mismo ang Abba Yahweh. Sabi sa verse 2, I am Yahweh, your Alahayam, who brought you out of Egypt. Ako ang Alahayam, ako ang Abba Yahweh, na kumuha o nagdala sa inyo mula sa Egypt, out of slavery. Verse 3, anong sabi ng Abba? You shall have no other idols before me. Di ba napakaliwanag? You shall have no other idols before me. Hindi kasama si Yahweh siya, mga kapatid. Huwag po kayong masaktan. Hindi po talaga kasama, pero hindi naman natin inalis. Siya po ang ating messenger of the covenant. Dahil sa kanya, nakilala po natin ang Abba Yahweh, di ba, mga kapatid? Verse 4, you shall not make for yourselves an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Anong sabi? You shall not make for yourselves an image in the form of anything, kahit anong anyo, mga kapatid. At ang anong kasunod? In heaven above. Saan ba galing? Si Yahweh siya po ang unang nilikha ng Alahayam. Ibig sabihin, heavenly being siya. Anong sabi ng Aba? You shall not make for yourselves an image in the form of anything in heaven above. Kasama si Yahweh, hindi dapat sambahin. Napakaliwanag po, mga kapatid, sa sinabi ng Aba, in heaven above. Wala pong pwedeng gawin nating idol na maging kahati ng Aba sa pagsamba. Anything, any form, mga kapatid, ang Abba Yahweh lang talaga ang dapat sambahin. Kahit ang Misaya na siyang pinakaunang nilikha ng ating Alahayam ay hindi po dapat sambahin. You shall not bow down to them or worship them, for I, anong sabi ng Abba? Huwag kayong sumamba, huwag kayong magpatirapa sa kanila, kasi ako, sabi ng Abba, for I, Yahweh, your Alahayam, am a jealous Alahayam. Yun pala ang dahilan, mga kapatid, kung bakit di natin dapat sambahin ang ibang nilalang maliban sa Alahayam. Dahil siya po ay jealous Alahayam. Kaya napakaliwanag po. Dati, dinaanan-daanan natin, di natin inisip, di natin dinigest ng tama. Dati, sinasamba pa rin natin si Yahweh, kahit na lagi po nating binasa ang kautusang ito. Number 1 commandment of Alahayam. Alam nyo ba kung kailan ito ibinigay? Nung lumabas sila sa Egypt, naglakad sila ng 3 buwan. Dumating sila doon sa Mount Sinai. Sa unang araw ng unang buwan, ibinigay ang major commandments. Unang araw ng 3 buwan. Ibig sabihin, new moon. Ibinigay ang kautusan, new moon. Pinasaka, ano mang tawag? Pinaakyat si Moses doon sa, Bisaya kasi, mga kapatid, pasensya. Pinaakyat si Moses doon sa Mount Sinai at doon ibinigay ng Abba commandments. Di ba ang ganda?
Napakaganda pong isipin, mga kapatid, na ngayon, naibalik na ang tamang pagsamba. Kahit balik-baliktarin man ninyo, balik-baliktarin man natin ang Torah, yung sinulat ni Moses na 5 books, wala pong nakalagay doon na sambahin ang Misaya. Wala po. Doon nyo lang yan makikita sa baba. At doon din marami sa tinatawag na poor gospel, mga kapatid. Alam nyo ba na nung namatay ang Misaya, 50, 40, 50, 70 years saka pa nagawa ang New Testament. Maliwanag na nung nagawa ang New Testament, patay na ang mga tinawag na apostles. Ibig sabihin, mga kapatid, nung namatay ang Misaya at sinabi, humayo kayo't hanapin ang nawawalang tupa ng tribo ni Israel, Jacob Israel. Ano po ang dala ng mga 12 apostles? Ano ang dala? Torah, mga kapatid. Covenant law ang kanilang itinuro. Dahil wala pang New Testament nung panahon na yun. Hindi pa nagawa. At ang tinuro ni Misaya Yahweh sa kanila, ang kautusan. Dahil ang Misaya, ang messenger of the covenant ng ating Aba Yahweh, mga kapatid. Nung lumabas ang ating mga ninuno sa Egypt, mga kapatid, ano bang role na ibinigay ng ating Aba kay Yahweh Shai? Basahin po natin, mga kapatid. Exodus chapter 23 verse 20, mga kapatid. Makikita natin dito kung anong role ang ibinigay ng Aba at pinasamba ba siya? Sinabi ba ng Aba na sambahin niyo siya? Exodus chapter 23. Na lang? Sige. Atin na lang madaliin. Opo, sige po. Exodus 23 verse 20, mga kapatid, anong sabi dito? Sabi ng Aba, verse 20, mga kapatid, I am sending an angel ahead of you to guide you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pinadala si Yahweh Shai para maging guide kasama ng ating mga ninuno sa lugar kung saan ipadala ng ating Aba Yahweh. I am sending an angel ahead of you to guide you along the way. Sabi po ng ating Aba Yahweh, mga kapatid, verse 21, sabi ng Aba, pay attention to him and listen to what he says. Hindi sinabing sambahin niyo siya. Sabi lang ng Aba, pay attention to him and listen. Makinig kayo sa kanya. Sabi ng Aba, mga kapatid, do not rebel against him. He will not forgive your rebellion because since my name is in him. Yun lang pala, mga kapatid. Sabi ng Aba, pakinggan nyo siya. Listen to him. Do not rebel against him. Since my name is in him. Napakaliwanag po, mga kapatid. Si Yahweh Shai, sinugo ng Aba para maging gabay ng ating mga ninuno noon sa kanilang pupuntahan. At sa ating kapanahonan, ano ang kanyang role ng ating Misaya Yahweh Shai, messenger of the covenant, gabay para sa pupuntahan nating buhay na walang hanggan. Di ba ang ganda? Gabay po, mga kapatid. Hindi po dapat sambahin. Last, mga kapatid, kasi konti lang pala yung oras binigay. Parang nabitin. Opo. Yung akyado. Opo. Sige po, last po, mga kapatid. Ibigay po natin yung the greatest commandment. Ganda po, napakaganda talaga. Ngayong bukas na ang ating diwa. Dapat, kumbaga, pag binasa natin ang Torah, ang dali pong maintindihan. Anong sabi mismo ni Misaya Yahweh Shai nung siya'y bumaba? Anong sabi niya? Mga kapatid, sabi po dito, lumapit ang isang apostles or disciples. Teacher,
which is the greatest commandment in the law. Ano po daw ang pinaka greatest commandment sa kautusan? Anong sabi ni Yahweh Shai, mga kapatid? Ano ang kanyang itinuro? Love Yahweh your Elohim with all your heart. Mahalin ang Aba Yahweh, ang may likha ng langit at lupa, ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo, with all your heart, buong puso, mga kapatid. Ano pa? And with all your whole being, buong pagkatao, mga kapatid. Mahalin ang ating Elohim, Aba Yahweh, ng buong pagkatao. At saka, and with all your mind, buong diwa, mga kapatid. Di ba? May itinuro ba ang Messiah na siya ang sambahin? Kahit yung famous na verse, mga kapatid, sa mga ex-Chan, nung baptist pa kami, memorize namin, John 3:16. For Elohim so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed, hindi po whosoever worship, hindi po whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Alahayam pa rin. Walang pinagkaiba, mga kapatid. Walang nagbago. Itinuro ng ating messenger of the covenant ang kautusan. Ang Aba Yahweh ang dapat lang sambahin. Yun lang po, mga kapatid. Salamat po. Be blessed po sa ating lahat. Shalom po.